Hallelujah! Hallelujah! Sa araw na kayo'y nakikipagtupad. Hallelujah! Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Hallelujah! Naway ang kanyang salita ay inyong pahalagahan lagi. Tulad ng pagpapahalaga sa kanyang mga mahalagang ipinag-uutos. Dahil sa araw na kayo ay gumawa ng mabuti at magbahagi nito, tunay na napaparangalan lagi ang kanyang banal na pangalan at patuloy na naitataas ang karangalan ng bawat isa upang laging sundin at tuktin ang lahat ng mga utos ng Diyos sa mundong ibabaw. Hindi nawa ninyo ito makakaligtaan kahit man anong kaawala ang inyong mga buhay. Gaano man kayo, karami ng mga pinagdadaanan o pasanin, ito'y inyo lagi pagnilayan at pagbubulay-bulayan upang makamit ninyo ang mga himala ng biyaya at himala ng karunungan at katalinuhan. Sa totoo lang, lahat na sinabi ng ating Panginoon ay pagnilay-nilayan natin at pagbulay-bulayan kung ano man tumututok sa atin, sapagkat kailangan sumunod lang tayo sa Kanya kung ano man pinag-uutos ng ating Diyos, lalo na hindi ang Yahweh. Sumunod tayo sapagkat hindi yan tayo magkakamali at ituturo sa atin ang kabutihan at pag-ibig sa ating kapwa. Lalo na yung sinasabi na kapahingahan. Ibig sabihin, katulad dito, pumunta tayo dito para itong ating ginagawa ay nakakapahinga tayo sa ating mga problema. Pag nasa bahay lang tayo, nag-isip tayo kung anong dapat natin gawin at saka minsan magulo. Pero pag tayo nag-attend ng ating mga gawain na natin, para pag naliliwanagan na natin ang ating mga isipan kung ano man ating mga kaibigan, ay pagkakaloob ng Diyos sapagkat siya ay tutulong sa atin na hindi naman tayo niya pababayaan dahil sa ating kagustuhan o sa kanyang kagustuhan na tayo ay tulungan niya. Kaya mga kapatid, mga minamahal ko ng mga kapatid, basta tayo maglingkod sa Kanya, sumunod tayo sapagkat hindi naman yan masama kung sumunod tayo sa mga ipinag-utos sa atin. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. Gumawa tayo ng maganda kabutihan sa ating kapwa. Huwag tayo ang huhusga sapagkat tayo ay huhusgahan din sa ating ginagawa. Kung ayaw kong gawin sa iyo, huwag kong gawin sa iba. Kailangan sumunod lamang tayo. Kung ano man ang halimbawa, mahalin natin ating kapwa. Kung mayroon man lalapit sa iyo na mayroon ka pagkalooban. Pero kung wala, pasensya, mahal na sila. Basta yun lang ang sabi sa akin. Pero, sister, mayroon ako sa iyo. Mayroon lang ako babasahin. Nasaan ba ang akin hawak-hawak? Yes. Akin ito. Ngayon ako, na mayroon sa akin nagbigay nito. I'm sorry. Yan, dyan pa lang. Dito lang ako. Yan ang malis yan. Yes, nasaan ba yun? Ganito, ito, nabasa ko ito. Sabi dito, sa Deuteronomio 7 verso 6-7. Sinabi ng Diyos, kayo ay bansang nakatalagang kay Yahweh. Hiniram niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kaniya. Pinili niya kayo at iniibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinagkakaunti sa lahat.
Kaya iyon, ibig sabihin, maglingkod lang tayo sa Kanya kahit tayo maliit. Mahal tayo ng ating Panginoon, ni Amang Yahweh, sapagkat tayo maglingkod, sumunod sa kagustuhan niya, sapagkat iyan ang Kanyang gusto na sumunod tayo lagi sa Kanya. Unang lang tayo. Wala ka sa Kunti lang tayo, pero mas mahal tayo ni Ama dahil kahit hindi tayo mga matatalino, kasi yun ang sinasabi, hindi binigay ng Diyos sa mga matatalino, kundi sa mga mga sa natulog sa binigyan niya na katalinuhan kahit ako kahit paano, nakakaunawa naman ako sa mga pinapahayag ng ating mga kapatid kung sila ay nagsasalita, papahayag sa salita ng Diyos. Naunawaan ko rin yan. Kaya lang, ako, kung hindi gaano na makakapag-ano kasi alam mo naman mga Bisaya, iba. Iba ang aming sarang pagsasalita. Kaya ako yung Hindi masyado sanay sa Tagalog. Lalo sa mga Bihasa. Katulad ng mga salitang kuba. Sa bangkat, hindi ko yung nasasabi dahil hindi naman ako sanay magsalita ng mga ganyan. Malalim na Tagalog. Mga ganyan salita. Kaya yung simple lang ng mga salita ang nakikigas ko. Kaya yun naman ang sabi ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, tumulong tayo sa ating kapwa hanggang mayroon tayo may tutulong. At sumunod tayo kung ano man ang kagustuhan niya at magdasal tayo para sa Kanya, para sa kaligtasan ng ating bansa, lalo na sa ngayon na nangyayari sa mga panahon na ito. Pero wag lang tayo tatalito dahil alam mo na kung tumalikod tayo, sino ang atin ang harapin kundi ang masamang espiritu. Kaya iyon, ano lang tayo magdasal po sa, alam mo sa totoo lang ako, kasi yun nga, madalas ako, pag alas 3 pa lang, nagdorosaryo na ako. Kaya sabi sa ating Yahweh, paggising mo, ako ang una yung babanggitin. Nakakawa ko yan, alas 3 pa lang, bago ako mag-rosaryo, binabanggit ko na yan siya. Pero alam mo sa totoo lang, lahat ng aking mga kahilingan, hindi naman lahat pa, pero may mga natupad na. Tulad sa aking mga apo, awa naman ng Diyos kung anong kahilingan ko, pinagkapalog tulad ng babae ko, hiniling ko yan na makapasa sa pagka-eskola sa Pindubi. Siya ay nakapasa. Kaya ako'y puso papasalamat kay Ama sapagkat lahat ng kagusto sa aming mga hindi ay binibigyan niya ng katugunan. Kaya tayo maglingkod sa Kanya para naman tayo maglingkuran at hindi tayo niya